Pag chain driven, mas matagal ang lifespan compared sa belt. I-base mo pa lang sa CC, syempre, mas panalo tong arangkada na to kasi 750cc na. So ngayon, sinusukat pa lang natin yung passenger seat. Mataas talaga, nasa tiyan ko. So kita nyo naman, ito, passenger seat, nasa waist level ko lang siya. Kaya bumaba talaga siya. Goods pa ba or worth it pa ba bumili ng first gen na XADV 750? So ito na yung comparison ng tatlong versions ng XADV 750. So meron tayong 2025 version 3, 2023 version 2 at 2020 version 1. So mainly, ang difference nila syempre from the looks is the headlight. So yung version 3, ang latest, meron na siyang mahabang DRL tsaka projector type headlight. Tapos sarado na yung dito niya, wala na siyang bibig dito. While the version 2, meron siyang bibig na maliit dito. Meron na siyang DRL pero maiksi lang hanggang dito. Tapos naputol siya rito. Gumagamit siya ng reflector type headlight. Up and down yung low and high beam. While si version 1, malaki yung headlight niya na reflector type. Wala siyang DRL. Tapos meron siyang malaking bibig dito sa harapan. Si version 3, medyo nilowered na siya ni Honda para kayanin siya ng mga lady riders or yung mga riders na beginners. Para maging beginner friendly siya. So makikita natin dito sa inner tube ng front fork. Yan, yung pagitan is 1 finger gap lang mula sa outer tube tsaka dito sa bracket ng brake hose. And kung makikita naman natin dito sa version 2, meron na siyang 2 finger gap mula dun sa bracket. And finally dito sa version 1 2020, makikita natin na merong almost 3 finger gap ang difference. Kaya mas mahaba talaga yung shock, kaya mas mahirap abutin kung ikaw ay hindi pinagpala sa height. Tapos yung version 3, in-improve na nila ang seat. Dalawa na yung damper niya, hydraulic damper. Version 1 kasi isa lang. So yun ang maganda sa version 3, no? Dalawa na yung hydraulic damper. Isa lang din sa version 2. Kaya may times na nagbabubble siya kasi hindi siya balance. Hindi pala yung difference niya. Controls naman ni yung knob niya ni version 1 is paras na paras kay ADV 350. Pero ang maganda sa kanila, mahaba, mataas yung opening ito yung version 1. Sa niya yung pinakamataas na opening. Pero yung compartment naman nila, yung size is pare-pares lang naman ang laki. Kasya ang full face helmet dyan. Parehas sila naka TFT display, parehas na rin ang knob, version 2 and 3. Ang mainly na bago lang ay nagkaroon ng cruise control si version 3. Tsaka yung DCT niya is generation 2 na, mas smooth yung shifting kay version 3. Tapos kay version 1, ito yung Japan version, meron siyang patay ng traction control, tsaka meron siyang gravel mode dito. Pag pinindot mo yung gravel mode na yan, yung G, mangyayari dyan, pwede ka na mag-off-road. Mapapatay yung ABS and traction control, matic yan. Tapos siya, LCD monochrome display pa siya. Itong version 1. And then the pocket, side pocket, wala side pocket. Si version 1, nandito is parking brake sa kanya. Yan siya. While version 2 and 3, andito na yung parking brake nila. Dito sa harapan. Yung controls and TFT parehas kayo, no? CB, E-clutch sa mga road sync, parehas na yung controls nila dito. Version 3 and 2, may riding mode na. Although meron sila rain, ride-by-wire na yung throttle, wala na siyang total cable. Version 2 and 3, kaya meron silang sport mode, rain, and standard. While kay version 1 pala, wala siya nun. Ang meron lang siya is drive and sport mode, yung S dito. Dito yung drive to sport mode. Yun lang siya. Tapos meron pa siya throttle cable dito. Pero maganda kay version 1, meron siyang extra display dito sa may handlebar niya. Tsaka kung hardcore off-roader ka, may kahit pa paano, may advantage pa naman si version 1 kasi sobrang taas nung suspension. Makikita mo rin sa likod, sobrang taas. Ang layo ng gulong dun sa rear fender niya. Kumpara mo ngayon dito sa version 3, medyo malapit na. Sa looks, ganun pa rin naman yung taillight, same pa rin naman sila. And maganda rito kay XADV, scooter siya pero pag nilagyan mo siya ng aux light, mga crash guard, ang forma pa din. Mukha siyang adventure bike. Well, actually adventure scooter talaga to. Version 3, 2025. Saan na mo? Version 2, 2023. Ito na talaga. Medyo mataas na. Subukan niyo sir sa version 1. Kung abot ka ng dalawang paa. Ito mataas.
Palagi, abot na. Hindi naman to. Ang taas talaga. Tapos yung tires niya pa kasi nakano siya. Pirelli Scorpion. Paki-comment down below nga kung nakakataas ng seat height ng Pirelli Scorpion. Taas ng version nun. Kailangan mga nasa 5'9 pataas siguro. Tsaka makikita rin sa front forks yung haba. Pwede mo pagbasihan tong tornilyo rito. Ito malapit din sa outer tube. Yung tornilyo rito. Hindi, mga sandaliri lang ang pagitan dito eh. Sa bracket ng brake fluid hose. Dito sa ano, sa version 2 makikita. Mga dalawang daliri na yung spacing niya. Version 1 makikita mo mga tatlo. So, di ba? So, yun yung difference nila. Yung seat pala ni V2 and V3, magkaiba pala, no? Kasi ito, yung parang camel back niya, no? Maiksi kay version 2. While kay version 3, pahaba dito. So, sa mga nagtatanong kung interchangeable ba, tignan natin, malalaman natin ngayon. Tignan natin yung ano. Yung, ang problema natin is isa lang yung bracket, isa lang yung kay version 2 eh. Isa lang siya dito. So, hindi natin alam kung pwede, no? So, para magkaiba sila ng seat. Hindi na pala sila parehas. Dito meron pa siyang parang ribs pampatibay dito eh. So, malabas parang di na sila parehas eh. So, tinatanong nila kung interchangeable daw ba. Pero malambot pa rin naman yung V2 eh. Malambot pa rin naman yung upuan niya. Pati pala yung sa upuan. Pinakamanipis yung upuan ni version 3. Parang sumexy dito. Medyo makapal pa yung foam kay version 2. So, pwede mong patabasin. Dito lang nagkatalo. Mas na-slim dito, mas tinabasan yung kay version 3. Kaysa magpalit ka ng upuan, gumastos ka. Maganda rin naman yung foam ng version 2. Parehas naman sila ng quality. Pwede mong patabasin konti para magparehas sila ni version 3. Payat yung dito ni version 3. Patabas lang konti dito. Tsaka dito. Mga habol na yan. So, hindi na kailangan magpalit. Sa mga gusto pang mag-lower ng version 2, tabas konti. Dito sa part na to. Version 1, makapal talaga yung seat ng version 1. Kaso, ito kasi modified na tong version 1 natin. Parang interchangeable yata yung 1 and 2 sa seat. Kasi iba na yung seat niya ano eh. Kanya-kanya sila ng seat. So, hindi sila interchangeable. Hanggang dito rin pala yung seat. Ang kulit kay version 1, no? Pati yung sa harapan, sa may gas lid, maangat din siya. Isang buo. Kaya mas mabigat. Kaya ngayon, in-improve nila yung design. Mas magaan na ngayon. Ito na lang ang maangat ngayon yung hanggang dito na lang. Hindi na maangat to. Para mas magaan yung binubuhat nga naman ng hydraulic damper. Hi mga katingin, so for today's video, gamitin natin tong 2020 XADV 750. So ito na yung first ride ni Mrs. Katingin sa 2020 XADV 750. So itong XADV na to, ito yung OG na mga XADV na design. So yung mga adventure scooter, siya yung nauna. And siya rin ang pinakalolo ng mga ADV. Na sobrang ganda nga ng design na ginawa ni Honda. Diba? Sobrang dami ng gumaya. Marami na mga manufacturers and scooters ang naging ganito na rin ang design. Adventure scooter design. And right away, tatranslate dito sa first gen XADV yung maganda ng play ng suspension kasi siya yung may pinakamahabang suspension sa lahat, pinakamataas na seat height, kaya maganda ron, long travel yung suspension niya, kaya napakaganda ng play ng suspension. Walang kaba dito kahit malalim na lubak, kahit ipang bundok mo, diretsuin mo sa humps, wala kang pangamba na sumayad kahit may backride ka. So ngayon naalamin natin kung goods pa ba o worth it pa ba na bumili ng first gen na XADV 750 at alamin din natin kung anong masasabi ni Mrs. Katingin sa first gen na XADV 750. Siyempre nasakyan niya na kasi halos lahat ng mga scooters na malalaki, including the Gen 2 and Gen 3, the 2023 and 2025 XADV. Maganda makahingi tayo sa kanya ng feedback. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, i-feel niya muna habang tayo sinusubukan natin siya. Ganda ng handling. Ganda ng handling Pwede nang lagay sa sport mode. Meron din siyang plus minus dito. Pwede rin mag-manual mode. So for example, gaya ngayon naka-port gear tayo, pwede tayo mag-manual. Oo nga, pwede. Pwede ka mag-downshift kahit naka-auto ka. At sabi nila, ito yung pinaka-powerful na XADV sa lahat. Alamin natin. Right now, naka-drive mode tayo. Try natin mag-sport mode. Try natin sport mode. Subok lang, subok. Harap. Yung behavior lang ng transmission niya, yung DCT niya, kasi ito yung pinaka first generation na DCT. Pag downshift niya during low speed, ayan, ramdam mo yung downshift may clanking sound tsaka feel yung clank maganda, tapos medyo may konting engine brake. Yun yung na-refine sa version 2 tsaka version 3. So yung version 3 na XADV na may gamit na generation 2 na DCT, yun yung smooth na talaga siya, para na siyang malapit na siya sa CVT. So kung ikaw ay naka-drive mode, yun yung low power niya, cambio siya ng cambio. So kaganda ng sport
sport mode, mas mahaba-haba yung RPM bago siya nag-shift ng gears. And pwede mo rin siyang i-override. Ayan, right now naka 4th gear tayo. Yan, nag-minus ako. Pwede ko pa rin siyang bawasan. Instrument panel niya is parang ADB 160 and 150 oh. So nakakatawa lang yung panel niya kasi ang dami mo makikita. So hindi siya basic panel. Kompleto na siya, may mga date pa nga siya, may time, meron pang average fuel consumption 26 km per liter, sobrang tipid Tsaka syempre, alam mo, it's a Honda, napakatibay kaya ng Honda. Okay din naman, simple lang. Sa mga LCD na ganito, mas matibay to. Mas matibay, mas matagal ang buhay niya compared sa mga TFT panels. Yung weight naman nila, medyo mabigat siya ng konti, pero most probably baka dahil meron tayong top box, tsaka naka top box bracket tayo. Kakaiba to no? Oo. Pero maganda yung base plate niya, bakal. Oh, base plate na yan. Bakal ang base Yung plate niya. bracket ang mahal. 14, mahal. Kasi same engine lang naman sila, tsaka same frame. Ayun, medyo traffic no. Kahit tumaas yung suspension niya, ganda pa rin ang handling niya. Ayun. Very nimble, ang dali pala niya i-change of direction, maganda. And maganda pa rin yung kanyang weight distribution. And syempre mga XADB, quality yan kasi made in Japan ang mga XADB. Kaya sigurado ka sa durability, tibay, wala pang issue itong mga ganitong motor. So Mrs. Katingin, anong masasabi mo dito sa first ride mo sa XADB? Unang pagsakay ko pa lang dito, ang naramdaman ko agad yung taas niya. Feeling ko medyo mas mataas siya compared sa ibang XADB na version 2 at version 3. So ngayon, sinusukat pa lang natin yung passenger seat. Mataas talaga, nasa tiyan ko. So kita nyo naman, ito, passenger seat, nasa waist level ko lang siya. Kaya bumaba talaga siya. So try naman natin yung pillion seat niya, kung anong feeling ng isang back ride sa XADB. Ayan, so noticeably, hindi siya masyadong mataas talaga dito sa 2025. And malapad yung seat niya, maganda rin talaga yung foam. So very comfortable. And may space pa ako dito sa likod. Makapo ako dito. May space pa, di ko pa na-okupahan lahat. So, good sa mga malalaking tao. Again, try nating sumampa. Ayan, medyo mataas talaga. Ayan, noticeably talagang ang taas niya. Talagang nasa big bike ako dito. Nasa adventure bike ka talaga dito. Yung pag-akyat ko pa lang, dahil nga hindi naman tayo ganun katangkaran, medyo hirap tayo umangkas sa mga matataas na big bike. So, ito, isa to sa mga masasabi kong na-challenge ako. Hindi naman na-challenge, pero kumbaga masasabi ko mataas siya. Yung second na napansin ko, paglabas pa lang, ramdam ko na yung arangkada. Ang lakas ng hatak nito, lakas ng arangkada nito. Compare mo siya sa version 2, version 3. Mas smooth. Gusto yung ride? Wala kang nararamdaman no? Lubak? Yeah, all goods. Yung ganda ng upuan. Mas malambot yung upuan ni version 3 kaysa sa version 2 na XADB. Medyo matigas yung upuan nun yung dati na XADB. Kung naalala mo pa. Oo, naalala ko. Lambot Pag bumabanking, humuhulma yung upuan sa pet ko. Wala karamdam na kumukontra yung upuan Mas gusto ko to overall. Pati yung DCT niya, mas smooth. Ito medyo talagang lakas ng hatak. Kung i-compare ko siya, ma-compare ko siya sa mga normal naked and adventure bike na parang manual. Yun, parang kang may kumakambyo. Ganun yung feeling ko. Okay, parang may engine brake siya. Ramdam mo na gumagano Oo, may engine parang kang brake. naka-adventure bike. Ganun. Parang Ganun di yung cambio yung feeling. pakaramdam, no? Hindi Yes. kasi smooth ng version 3. Tsaka version 3. Tapos yun rin, yung pag-slow down, ramdam mo rin talaga yung niya. Pero hindi siya bothering kasi para kang nakasakay sa mga adventure bike. So more on manual cambio. feels. Manual feels yung scooter type na to. In terms of suspension, panalo, syempre, as always. Panalo talaga sa suspension ng Honda. Sobrang ganda ng suspension, no? Hahanapin mo yung lubak para matesting siya. Masama pag na-spoiled na tayo sa magagandang suspension Pag sumukay ka sa sa mga entry level na suspension, nagreklamo tayo. Nagpatagtag na. Hindi naman lahat. Hindi Depende wala. naman talaga. Ganda ng suspension nito. Wala akong masabi. Upuan, ganun din. Wala akong masabi. Feel na feel mo yung pagka-scooter niya para kang nasa kotse. Talagang By the way, yung puwan pala niya naka-modify. Dinagdagan ng maraming foam. So, ano naman sabi mo sa pagka-modify ng puwan? Kinostop. Ito na-modify na, no? na-modify na. Sobrang kapal. Dito, sabi sa akin ng misis ko, sobrang sarap daw puan. Sobrang kapal na. Oo. Hindi naman siya ganun kalaki ng difference. Parang ganun din. Parang hindi ko naman ramdam na minodify. Para ba nakasakay sa sofa? Yung puwan niya. Oo. As usual naman mga XADB talaga para kang nakasakay sa sofa. Ganda ng pagkasakop niya sa puwet. Yung height mo, tumaas yung foam, so yung mataas ka na ngayon. Ang taas mo sa motor. Hindi rin. Normal lang, Hindi same rin. lang. Oo, same lang. Ramdam mo ba na bumaba talaga siya? Oo, mababa na talaga siya. Parang mababa pa nga to sa
ADB 350? Oo, yun nga yung sasabihin ko eh. Parang mas mataas pa yung ADB 350. Ano talaga? Oo, kasi nahirapan ako umangkas sa ADB 350. Ito talaga hindi ako nahirapan. Para lang siyang scooter ng mga, siguro mas mataas lang ng konti ng Aerox. Pero ang ganda ng ano niya, difference niya from rider to OBR. Yung riding position niya. Panalo, okay naman sa akin. Hindi siya aggressive. Relax position. Isa ko lang upright. napansin dito, hindi ko alam kung bakit. Medyo nararamdaman ko yung init dito sa likod ko. Sa may exhaust. Sa legs mo, medyo mainit, Sa no? may exhaust part. Yung part ng pagbuga niya ng init, nararamdaman. Yung Pero pipe yata kung- kasi na malapit Ano, sa yung pipe. yung pipe Oo. yung malapit sa legs mo. Oh, so Singaw kailangan ng i-adjust pipe. ko sa kanya. Tsaka kasi traffic, kayo na tayo na traffic eh. So, ganoon naman talaga. Kung mas malaki yung makina, mas mainit. Yan, habang lumalaki yung engine. Pero kung wala kang i-compare sa bike na to, XADV, kung itatanong mo sa akin kung worth it ba to, para sa akin worth it to. Unang-una ang presyo nito na ngayon na yung market value ngayon, tulad nito, ito binibenta natin, nasa 550, di ba? So kung i-compare mo siya, para kang presyo ng mga T-Max eh. Di ba? T-Max na 530, 560 na cc, di ba? Ito 750 cc na. Tsaka ang lakas ng arangkada nito. Mabilis, mas matulin to, feeling ko ah. Pero mas matorque to for me. Pares lang naman sila eh. Pares lang. Ewan ko, sabi sa akin to, yung V1 din parang mas malakas lang humataw. Pero in fairness naka-drive mode lang tayo pero aggressive siya. So totoo nga yata na wala pa kasi itong Euro 5. Parang mas aggressive itong version 1 compared sa version 2. Mamaya malalaman natin pag ano na. Parang Huwag na, matulin nga lakas na talaga nga siya. kanina eh. Yung drive mode Parang pa nga matulin lang, nga talaga kanina. natutulinan na ako eh. Nag-sport mode ka pa. Hindi ka na kasi masubukan natin yung pinaka full potential niya para ma-compare na sa mga ibang versions ng XADB. Pero sulit pagka mag-upgrade ka or kailangan mo ng 750cc. For the price, isa to sa mga okay na i-consider. Yung durability nito, di ba? Hindi Wala ka siyang issue. mahirapan sa parts, wala siyang issue. Ganda ng handling Ganda ng handling sa bangkingan. And ayun, hindi tayo makasubok na ng performance niya. Medyo traffic eh. Mamaya, pag medyo maluwag-luwag. So, kung itatanong mo sa akin kung worth it pa ba bumili nitong version 1 na XADV, as a back rider, sa akin worth it siya. Dahil unang-una, ang number 1 na check ko sa pagiging back rider, yung upuan niya. Yung comfortability niya sa pag-upo mo. Syempre, as back rider, yun ang naman gagawin mo umupo. Panalo, hindi siya ganun kalapad. Hindi ka nangangalay sa pagbukaka mo. So, panalo to. Second, yung riding position mo towards the rider. Kung paano mo siyang hawakan, yakapin, o kapitan. Yan. Isa yan sa mga kino-consider as a back ride para sa akin. Panalo rin to. Hindi siya ganun kahirap. Tsaka yung helmet namin, hindi ganun kadikit na parang mag-uuntugan kami. Minsan kasi, pagka masyadong dikit, ang tendency mo, gaganon ka. O kaya, vice versa sa kabila. So, nakakangali yung leeg kasi nakaganyan, di ba lagi? Okay to sa akin. Yung third na check mo, syempre, yung suspension. Panalo rin to. Okay sa akin yung ride. Kumbaga, hindi siya masakit sa backbone, masakit sa puwet. Yun lang ang sabi ko nga, medyo ma-vibrate siya kung compare mo sa iba. Pero kung hindi mo siya i-compare sa price niya, panalo na to. Dahil nga, price range ng XADV 750 na version 1, nasa 550. Tulad nito, 550 to. Pero yung mga ibang kapresyo niya, mga nasa T-Max eh, di ba? T-Max 530, T-Max 560. Nandun nag-range. So, kung i-base mo pa lang sa CC, syempre, mas panalo tong arangkada na to kasi 750cc na. Yung mga T-Max Malaki difference, no? Oo, 500 plus lang. Yes. 200cc. Tapos, dagdag ko pa yung chain drive. So, pag chain driven, mas matagal ang lifespan compared sa belt. Tsaka ang belt napakamahal pagka naputol. Or, pag may mga cracks na ang belt na mga T-Max, sobrang mahal na pagpapalitan mo. Kaya, advantage pa rin na chain. Kaya karamihan sa mga motorcycle, gumagamit ng chain. At sa mga T-Max, meron nabibiling conversion to chain, pero napakamahal. Parang abutin ng 40 to 50,000 para lang ma-convert mo sa chain. Isa namang pwede mong i-price comparison dyan sa market na maxi scoot is yung Kymco AK550 Premium. So yun naman, syempre dahil nga mas advanced yun sa technologies, merong mga cruise control whatsoever. Kaso lang, yung parts niya limited compare mo sa mga Honda. So meron ako mga nakakausap na nasa Visayas, Mindanao, hindi nila prefer ang Kymco or ibang brand compared sa Honda or Kawasaki kasi mas attainable ang parts sa lugar nila pagka Honda or Kawasaki. Isa yun sa mga mo, diba? Consider mo pag bumibili ng big bike. Ano
At isa pa na gusto ko kay Honda, yung mga parts niya, hindi ganun kamahal. So, Yes. kahit na made in Japan, matitibay talaga quality, pero hindi siya ganun kamahal kasi minsan bumibili kami ng mga parts sa mismong dealer ng Honda. Sakto lang yung presyo niya, pero reasonable. Kaya masarap mag-ahali ng Honda na for keeps. Nakakatuwa rin minsan ngayon na actually ito lang ata yung nasakyan kong Maxi Scoot na manual feels. Hindi siya bad Ito? para sa akin. Nakakaano siya nakakabuhay ng kaluluwa. Kasi Kaluluwa. minsan, di ba, pagka dahil naka-Maxi Scoot ka, ang Sobrang relax smooth. masyado. Di ba, minsan nakakaanto. Walang adrenaline, no? Oo. Masarap rin sa feeling kumbaga. Kasi minsan nasa back rider, aantokin ka talaga, lalo na pag long ride. Ito talagang, kailangan mo talaga kumapit. Siya dahil nga 750 siya, talagang di ka pipitinin sa overtaking. Kasi minsan di mo naman kailangan lagi ng speed, pero pag kailangan mo, nandyan siya. Kung minsan kailangan mo overtake, nandyan yung power niya. Kaya mapapaisip ka, for example, gusto mo ng Kimco Exciting na brand new, almost 400 yun. Dito naman, mga nasa mga 500 plus lang. So konti-konti na lang dagdag mo, magbenta ka na ng isang scooter mo. Makaka-afford ka na ng OG na XADB 750. And maganda dito sa XADB natin na 2020, napacheck na to sa kasa, napascan, napa-PMS, kaya wala siyang problema. Tapos bago pa yung gulong naka-Pirelli Scorpion tires, mahal nun. Ito yung gulong niya, yung gulong. Oo nga, ang ganda. Parang kamukha niya yung stock. Pang stock talaga to. Hindi boss. Dito pang Aftermarket stock. to, aftermarket to. Pirelli na na Scorpio. Atin, gulong. Oo nga, no. Alas bago pa. Kaya pwede na siyang i-offroad. Pati yung tunog niya, manual feels no? Oo. Ang 270 degrees din yata ito Ang maganda yung tunog niya sobrang lakas ng hatak, parang di ko maramdaman yung makina na nagagalit Parang relax na relax lagi yung makina Yun yung kasarapan sa mga malalaking displacement big bikes. Tsaka wala akong maramdaman pagod, sobrang upright, talagang adventure bike riding position. Kasi yung mga ibang bikes, kagaya ng mga standard bikes, mga naked bike, medyo naka-lean forward ka pa din ng konti. Dito talaga sobrang upright. Parang naka-GS, ganun yung pakaramdam sa kanya. Or Africa Twin. Pero yung weight niya, parang ano lang siya, Transalp. So mabigat pa rin yung Africa Twin compared dito. So, kung papipiliin ka, ano ba mas bagay sa'yo? So para sa akin, kung matangkad ka, tsaka low on budget, hindi ka pa rin magsisisi kay version 1 kasi syempre mataas ang ground clearance, mataas ang seat height, perfect sa malalaking tao. Makakatipid ka, yung masasave mo, makakabili ka pa ng isang motor or isang low-end big bike. While, syempre, si version 3 ang pinakamahal, pero maganda, may cruise control siya. At kung hindi ka matangkad, perfect sa ito. Ngayon, kung medyo matangkad ka, pero ayaw mo na sobrang taas, sakto lang yung height mo, pero gusto mo na new look na, to. Kaya dito mo na kay version 2, mas mataas ng konti, siya yung nasa gitna. TFT display na siya. Tapos maganda na rin yung, ano niya, kasi meron na siyang paddle shifter dito. May riding mode na siya. Meron na rin palang plus minus si version 1 yan dito. So lahat sila, kahit aling version naman, di ka magsisisi dito. Para sa mga 4 keeps na scooter to. All around scooter, 4 keeps. Sarap sa long ride, tsaka sa OBR mo mag-enjoy dito. Kasi comfort. Depende lang sa preference mo, tsaka sa height mo.